Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga soking subscriber, sa ating mga soking tagasunod dito sa ating mga vlog sa Pilipinas. Amping mo tanan diha, labi na dyan sa Bohol, sa hang probinsya sa Bohol, amping mo mga kaigsunan o mga kaparintihan, mga kahigalaan diha sa Bohol. Sa mga OFW, nakagaya ko, amping tantanan, ingat. Sabi ko nga, ingat tayo. Araw-araw tayo mag-iingat. At meron lang akong magpa-notice daw to siya hindi pagpa-notice, magpaano lang to siya, basahin ko lang yung comment niya sa akin galing dito to kay sino ba to, si Ryan Bebeng. Okay, basahin ko lang yung comment niya. Ilagay ko lang sa screen din yung niya ha. Okay. Good morning, Dol. Pa-notice naman, first time ko mag-comment sa'yo, but always watching you. I'm from Matalom, Leyte, but living here in Santa Rosa, Laguna. Ano ba to? Nagbubula. But living here in Santa Rosa, Laguna na. Ingat ko po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kay Ryan Bibing sa may Matalom, Leyte. Amping mo sa taga Matalom, Leyte. At marami ni sa Bohol ng Leyte. So, nasa Laguna na pala ito nakatira. Shout out po sa inyo dyan sa mga taga Matalom, Leyte at sa Laguna. Okay. Itong bigyan natin ng reaction ngayon itong interview ng pare ng Katoliko na isa to sa nag-file ng candidacy. Mali na naman, nag-file ng impeachment ni VP Sara. So, itong interview ngayon dito sa teleradyo ng DZMM ay in-interview na itong isang pare na at saka mga madre at sinamahan nila itong si Laila de Lima na nag-file ng impeachment dito kay VP Sara. Pakinggan natin itong sabi ng pare na nakakahiya naman to, ganitong mga pare na nag-file pa ng impeachment talaga. Iwan ko ba sa mga Katoliko talaga? Ay nako na nga naman. Ito. Pakinggan natin siya. Dito ko na to sa isang gadget kasi mamaya hanapan naman ako nandito na, alam nyo na, pag sa YouTube kasi higpit din Gandaan itong third impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Was this already in the works? Sandali lang ha. Pangalan nito ay si Bong Sarabia, Father Bong Sarabia. Ito, makita ko sa inyo. Right after nung nabasura yung impeachment complaint sa Senado. Yeah, actually, constant yung aming communication sa team namin sa third impeachment group. Nung na bigay ng desisyon yung Korte Suprema, nag-gather kami para mag-submit ng MR. So actually, ang iba sa amin, ako naging part ng One Sambayanan, nag-submit ng MR. Okay. Para sa sana mabago yung decision, pero minintay nila Yeah. Anyway, so we were monitoring everything pa rin. Tapos ngayon, yung bago lang siguro maraming gusto sumama sa mga pari at madre. Opo. Kaya lang very strict sila ngayon sa verification at pagnonotaryo. Opo. Marami kami pinuntahan yung notaryo. Ayaw tanggapin yung ang verification at non-forum shopping namin. Kaya nahirapan ng iba. Opo. So, but we were able to mga 13 kami ngayon na nakatapos ng verification at notaryo. At yun, nakasama kanina sa complainants. Father, ano ba ang inyong motivation? Yeah. Tama ba? Para kayo po ay makilahok po dito sa impeachment complaint. Kayong... Noon pa naman, sinabi namin that para bang hindi lang ito usaping legal Okay. Actually, Moralidad. apektado yung moralidad, yung values natin as Filipinos. So, parang palagpasin na lang ba natin ito? Yung pagnanakaw o pagsisinungaling ng ibang mga opisyal, pagtatago ng katotohanan. So, parang ganon. So, we were always standing for the moral concern, sabi nga natin sa kanina, about impeachment. Gusto na namin maklaro once and for all. At kahit si Sara Duterte din, mabigyan din siya ng
forum talaga kung saan ma-present niya yung kanyang side. Pagkatapos, kung ma-deny niya, di ma-deny niya. Pero yung sa aming concern din, yung mga hindi nagawa sa TRICOM, QUADCOM, sana magawa ng impeachment court, like requesting for bank accounts nila, o to check talaga ang salin niya, But- at mga contribution and everything. Yeah, and baka sabihin po ng ilan po, na we may be getting way ahead of ourselves, Father, dahil pag may proseso nga po na para suriin ang impeachment complaint, siyempre sa House Justice Committee pa lang po, kung ma-refer na ho sa kanila, hahanapan pa ho yan ng sufficiency in form and substance. Pag nakita nyo siguro yung nangyari doon sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo at binasura on insufficiency in substance, may pangamba ho ba kayo, Father Bong, na baka hindi rin magkaroon ng proper forum kung mababasura lamang yung impeachment complaint? Mula pa naman last year, we were really confident na may kalidad ang aming complaint, form, and substance. Ginawa ito naman magaling na abogado. At we even have commented sa contents itself ng complaints na ito. Apa. So, depende na lang yan sa House talaga. But we believe na mas mahirap ngayon. Dahil that time, parang isang kumpaso lang halos ng administration group, ni Martin Romualdez and the rest, ay sumunod yung mga congressman. Pero Isang ngayon, kumpaso mahirapan ngayon, especially na mga congressman ay apektado sa flood control controversy. So, medyo questionable sila. Pero I hope Hindi that sa we sigurado. can distinguish between this legal process to impeachment. Separate naman ng kaso ng flood control. Now, we are also pushing na ma-investigate din. Well, to be fair din naman, Father Bong, sa ating mga members ng Committee on Justice sa House, maganda naman din po yung pagkatalakay nila, no? Hindi naman natin nakitaan. Maganda daw. Saan doon maganda, madam? Yung babae na to sa salita, Medyo nasa logical side sila sa pagtalakay nga po ng mga rason. Minimal kayong mga taga-DGM. Going by dun po sa inyong bias isinusulong kayo. ng mga arguments, no? Articles of impeachment, rather. Ito po ba ay the same din dun sa mga naipasa din last year regarding dun sa complaint din sa paggamit ng pondo? May dagdag po ba kayong bago? I think almost like maybe 85% pareho last time. Pero ngayon mas organized. Tapos, ang may dagdag siguro sa testimony Ito naman nag-file, Presuhan through his lawyer. So we have placed that there Sila yan? also Yes. sa mga annexes namin. So I hope that palalim pa ito ng complaint yung betrayal of public trust. So yun- about confidential funds kasi yun kung paano na-dispose yung confidential fund. So dinagdag nyo na, Father, dun sa complaint, yung testimonya na tumanggap umano ng pera from Pogo and drug lords. Yung Si kay Vice Presidente Madriaga ito. Duterte. No, tama. Madriaga. Okay. Yun ang dinagdag nyo po. Yes. So, yun doon naka-include po yun sa first complaint. So yun pala yung 15% na. Ano na dagdag? Eh, May 80% eh. mga 15, 20, 10%. Pero may iba talaga na naging Okay. mas klaro ngayon. Kwento nyo naman, Father, ano naging experience? Sumama ho ba kayo, Father, dun sa paghahain kanina nung complaint? Yes. Sige. Sino humarap This sa time, inyo? I felt a lot confident that last year, Yeah. ako lang sumulpot na pare. Ah? Actually, we were like 8 na nakasign last time. Pero ako Hindi. lang lumabas. Kayo lang ang lumabas. Pero ngayon, we were like 6 na pare. Tapos 2 madre. Okay. At mga attorneys namin were there. Okay. Sino humarap sa inyo from the office of the SecGen? Oh, sorry. Nakalimutan mo. I think yung tag-gen talaga ngayon, na bago. Si Cheloy Garfield, na humarap na sa inyo. yes, sir. Okay. Opo. Iniisip niyo ba, Father Bong, kung are you concerned about sa maaaring sabihin ng Korte Suprema doon sa paglilinaw kung kailan ba talaga yung
Tapos yung katapusan nung Yeah. 1 year bar. 1 year Actually, bar. we took that into consideration talaga. It was really intentional that we submit after February 6th. Sinadya. Yung kwan. So, Sigurado nila. ayaw namin Kami may question. lagay sa alanganin. Technical. Sabi nga namin kung mag-technical yung dalawa na naunang complaints na may matitira amin. Alright, Father, total kayong complainant which means na kalaunan kung sakali man na naipasa at maaprobahan sa House Justice Committee, sa plenaryo at maihain ng articles of impeachment sa Senado, kung magkaroon man ng trial, kayo ay maaaring tumestigo ho ba? Ano ang standing nyo to I testify? think complainant sila kami. May mga set of witnesses. Witnesses. Okay. Tapos usually, ang mga kwan doon, yung mga annexes would be about proceedings sa Quadcom. Yeah. Yung mga sworn statements na eh. Oo. So, including yung link sa Yeah. video ni Vice President nung assassination. Assassination. Okay. So pare sila, 6 daw. Tapos 2 madre ang nag-file dito sa complaint ng impeachment. Ang kanila lang nag-sponsor sa kanila, ang nag-endorse sa kanila itong si Leila de Lima nga nag-sponsor din to sa nakaraan ding impeachment. Bali 2 ang kanyang paano kung dito na naman hanapan to ng butas itong si itong pag-file nila ngayon na si de Lima lang din ang nag-endorse doon sa isang ang kanilang impeachment. At isa pa, di kaya to magiging mateknikal na naman kasi nga ito si de Lima nga ang nag-file. Alam naman natin kapag ganito kasi, pag kaso-kaso na, kunting lang diyan kasi, kunting makikita, ito na, namin to sa inyo. Ganun na, magpalitan na yan sila hanggat magiging technical nga na naman. Ito baka mangyari na naman to, baka iyak na naman kayo, mga pare kayo at saka mga madre. At isa pa, itong pagkalat nila na kahihiyan dito sa Katoliko, puligaba ang Katoliko. Itong Katoliko talaga, noon pa naman talaga to nanghihimasok sa mga ganito. Pero ito yung ginagawa nila ngayon na nag-file ng impeachment laban kay VP Sara. Para sa akin kasi, unfair ito sa nangyari. Ito na naman, unfair na naman to kasi si Pangulong, ito si Marcos kasi, ang ginawa ni Marcos ay puro insertion. Nakita naman din natin sa mga balita kung sino ang pasimuno doon sa mga insertion sa budget. Hindi lang noong 2025, noon pa, tapos hanggang ngayon 2026, mayroon pa din. At bakit? Ito talaga si Sara Duterte ang kanilang gustong ipa-impeach. At ang ground nito, yung betrayal of public trust, yung paano daw ginastos yung itong confidential fund. Sa pa lang ipangalan na confidential fund, doon pa lang hindi mo na pwede yun ilabas kasi confidential eh. Anong pakialam ninyo kung confidential fund ito? Kung legal naman yan na mayroon talagang confidential fund ang mga sa gobyerno, bakit hahalukayin ninyo? At ang presidente, ang laki rin ng confidential fund ng presidente, bakit hindi nyo to hinalughog din? At pati itong mga bank account daw nito ni VP Sara, pakialaman na nila at ang dami na nilang gustong ibulat-latin dito sa kay VP Sara. At ito si Bongbong Marcos, dumaan dito sa ganitong sistema din na ang ginawa nito ay puro pangungurakot. Wala. Patay na yung kanyang impeachment at nakapokus ngayon itong impeachment ni VP Sara kasi imagine 3 ulit ang kanyang impeachment. Sa atin lang, para sa akin lang dito, fair lang naman mga House of Representative at saka itong nag-file ngayon. At itong pare na to, inamin niya na, hirap sila talaga na ifa-file itong impeachment ni VP Sara. At siya mismo nagsabi na wala kang kasiguraduan ito. Kapag na itaob na naman to, iiyak na naman sila dito. Gusto nila daw ma-trial talaga si VP Sara. Bakit hanggang doon lang kayo talaga kay Sara Duterte? Bakit ano ba talagang mayroon sa Vice Presidente na yan? Bakit lahat kayo mga pare, naduduwag kayo? At sa halip na, sa simbahan ng focus ninyo, ayan na, pinasok ninyo rin yan yung mga ganyan.
Ito yun, mga nagsasama ng mga ano, Tracy daw sila doon lahat eh. Nako, mal number yan ha. Sa Espanyol pa, mal numeros. Hindi ibig sabihin nun, ang mal, masamang pangitain ho yung Tracy ha. Baka mamaya, ma-junk na naman yung ano na yan at iiyak na naman kayo. Nagkalat itong mga pare at madre nito at para silang pupunta ng libing. Nakita nyo naman kanina sa ano, doon sa video na parang naghawak kamay pa to si Dilim at saka yung dalawang madre na kasama niya, mga pare sa likod. Parang pupunta kayo ng libing, no? At ito yung impeachment na ipa-file ninyo ngayon. Ililibing to. Di ba? Ang ano lang nito kasi ngayon, ang mga pare na, ayan, nahayagan na talaga yung pag ano nila. Mayroon namang din pare na kasama din sa mga na namumulitika pag dating sa simbahan sa humili nila. At itong mga pare na to, hindi ko to maintindihan kung ano talaga ang kanilang pakay dito. At itong Katoliko, watak-watak talaga to. Hindi talaga to pwedeng na mag-unite talaga tong Katoliko. Yung mga pare dyan, iba-ibang iba-iba talaga ang kanilang paninindigan. Di kagaya ba sa ibang religious group na isa lang talaga ang kanilang paninindigan. Kasi nakikita natin na ano ba talaga ang kanilang ipaglaban dito. Kaya ang ano ko dito ay sayang lang ang ganitong mga pare ba ngayon na imbis na magsangyaw ba sa Biblia, pero ito yung ginagawa nila ngayon. Ito yung sinasabi ko na parang punta sila ng libing. Ay, tingnan nyo. Tingnan nyo itong mga tao na to. Parang papuntang libing. Hawak sa kamay si Dilima at saka yung isa pang madre, dalawang madre. Nagpagitnaan siya. Ayan. O, di ba? Oh my God. Di ba? So, ayun na, sana mga pare na kayo nag-file ng impeachment ni BP Sara. Siya og di mo talab na mga pare at saka madre na nasa simbahan kayo, pang bihira. Kung hindi to tatalab, kung hindi ma-impeach ninyo ang Vice Presidente, di mga ano kayo. Ay, hindi kayo makidiyos. Dito kayo sa sa ibang daan kayo pupunta. Dito sa bako-bako at saka alam na natin kung saan sila pupunta. Baka pupunta kayo lahat ng mga pare kayo at saka mga madre kayo sa hindi kayo mapurgatoryo ha. Diretso kayo sa apoy. Ako, delikado kayo pag kayo ang matigok. Ay, abangan natin kung ano talaga to. Kasi para sa akin, masamang pangitain to ang kanilang impeachment ngayon ha. So, totoo lang. At itong pare na to, itong in-interview nila, naku po. Ay, Father,